Ito na. Yung dalawang isla lang termino, sell out, ibenta sa mga Chinese. Pumalag ang grupo ng mga kabataan taga-UP kung di ako nagkakamali. Pakishare po at pakilike. Duterte administration din ito. Pasensya na kayo ha. O yung mga dyan, kung may makapanood po ng mga kaibigan, kababayan nating DDS, pasensya na kayo. Wala namang personalan dito eh. Ako naman nagbabalita lang. Pinapakita ko lang naman kung ano yung totoong nangyari, pinapaliwanag ko lang. Binalita naman ng mainstream media, nire-reiterate ko lang ulit dito ngayon. Pasensya na, walang dito. Doon lang tayo sa tama at totoo. Diba? Oh. Youth Group 6 probe of plan to give China control of strategic PH islands. Ano yan? A youth group na kasama ka sa paglikha ng arte at literatura para sa bayan, UP Diliman, Kalikha, UPD, urged the Senate on Wednesday to investigate the alleged sell-out of 2 islands in Luzon to Chinese. Tingnan niyo po ito. Sell-out of 2 islands in Luzon to Chinese investors. Alleged sell-out. Yan po yung termino na ginamit. Ano ba yun? Yung mga isla na yun. Kalikha UPD was referring to the reported $298 million project of GFTG Property Holdings and Sanya CEDF Sino-Philippine Investment Corporation to develop the adjacent Grande and Chiquita Islands, which are under the Subic Bay Metropolitan Authority or SBMA. Yung dalawang isla na binabanggit, Grande at Chiquita Islands. Yan umano yon. Gusto ng mga grupo ng kabataan na Kalikha UPD na paimbestigahan sa Senado, March 4, 2021 po ito ha. Ang petsa. Tingnan natin kung saan ba yung Chiquita Islands na yun, yung Grande Island na yan. Grande Island. Ayan, Subic. Tingnan natin. Ayun. Ayan. Grande Island. Yan po yung dalawa yan magkatabi yan. Grande Island at saka Chiquita Island. Magkatabi po yan. Hintayin natin matapos yung niya para ipakita ko sa inyo. Malaki-laking isla rin pala ito eh. Grande Island. Asan yung Chiquita? Ayun po yung Chiquita Island oh. Ang nakakapagtaka dyan, bakit ito? Yan po ay strategic location eh, mga kaistorya eh. For naval base. Magtataka kayo, bakit yan pa? Bakit yan pa? Yan oh, Subic po yan. Ha? Ito po ay West Philippine Sea oh. Bakit yan pa? Diba? Balik tayo dito sa balita. Ayusin ko muna. In Cagayan, the 10,000-hectare Fuga Island in Apari Town is also being eyed as the site of a $2 billion smart city. Yan yun, may content din ako dyan. Alam niyo, kumontra dyan si Enrile. Diyan sa Fuga Island na yan. Kumontra dyan si Enrile. Palagay ko kung hindi po kumontra mga kaistorya, tuloy yun. Tuloy. And later on mga kaistorya, kung siguro ang dami ng kumukontra, nagdesisyon niya, ang Duterte administration, patayuan ng daw dyan sa Fuga Island ng ng military naval base. Paano kung walang pumalag? Smart city na yan ng China yung Fuga Island. Punta tayo, Fuga Island. Palakihin ko ulit. Pakita ko sa inyo kung asan yung Fuga Island. Nasa Luzon Strait po yan. Ito, Fuga Island. Yan po yan. Ito, Fuga Island. Yun, Fuga Island. Tapos andito naman yung Santa Ana Naval Base. May EDCA po dyan. Yan o. Yan po ay Luzon Strait. Yan o. Makikita mo nga yung Basco at saka Itbayat eh. Dito po banda yung Bashi Channel. Diyan dumadaan ang mga Chinese papunta po dito sa Philippine Rice. Ito yung balita na si Enrile po ay nagsalita tungkol dyan sa Fuga Island. Protecting Fuga Island from China, very important to Philippine Enrile. Basahin natin. Protect the Fuga Island Group. This was the call of former Senator and Defense Minister Juan Ponce Enrile on Friday, hours after China lauded the Duterte administration for escaping international maritime drill in the West Philippine Sea. Enrile, in a statement, that shielding the Fuga Island Group, which is located 30 kilometers off the northern coast of Luzon, is very important. It is strategic to the national security of the Philippines. Tingnan nyo. Expertise po yan ni Enrile ha. Bukod sa siya po ay
magaling na abogado, dating defense minister po yan. Ano ho, ng Marcos Senior Administration. Anong sabi po dito ni very important and strategic to the national security of the Philippines. Alin daw yun? Yung Fuga Island po. Ano ho, punta tayo mismo doon po sa post ni Enrile, August 7, 2020. The Fuga Island Group and our national security, malinaw binabanggit dito, Red China ha, by Juan Ponce Enrile, August 7, 2020. The Fuga Island Group is composed of the islands of Fuga, Barit, and Mabag. These islands are located 30 kilometers off the northern coast of Luzon. They belong to the town of Apari, Cagayan, but they are closer to the town of Claveria at the western end of the province. Fuga is the largest and the longest of the three islands. It is totally flat. It has an area of 10,000 hectares. It is around 20 kilometers long and about 50 kilometers wide. It lies east to west along the northern coast of Luzon. Pag sinabi mong flat, mga kaistorya, strategic location yan para gawan mo ng airport, military base. The Fuga Island Group is very important and strategic to the national security of the Philippines. It is like a dagger pointed at the very heart of the country. Ang Fuga Island ay parang isang kutsilyo na nakatutok sa dibdib, sa puso ng bansa natin. If it falls into the hands of a foreign power with immense global ambition to achieve and great national interest to preserve, it will certainly cause the country a very serious and dangerous security problem. Sinong tinatawag dyan, Enrile, na posible mga kaistorya? Na kung yan ay mapa sa kamay ng foreign power na may malaking ambisyon. Possible China. China. Yung binabang, kasi si China lang naman nagkakaroon ng interest dyan eh. Yun nga $2 billion, di ba? Na smart city. Ha? Kung yan ay mapa sa kamay ng foreign power, halimbawa kagaya ng China, ay magdudulot umano iyan ng isang napakaseryosong, delikadong security problem sa bansa po natin. Si Enrile ang may sabi po niyan ha. We must therefore never allow the Fuga Island Group to fall in the hands of or to be controlled by any foreign power directly or indirectly, and most especially a foreign power like Red China. Ayan na, binanggit niya. Red China. Huwag natin ikang hayaan na yan ay mapa sa kamay o makontrol ng China. If Red China were to occupy those three islands, it would surely use them as naval and air force bases to complement her military base in Hainan province and its man-made, heavily fortified artificial island in the South China Sea. Kung yan ay mapa sa kamay ng China, gagawin umano nila yan naval at air force bases kasi nga flat eh. Si Enrile ang may sabi ha, that would immensely enable Red China to control the sea lane in South China Sea. Kung nagtagumpay ang China na makontrol nila ang Fuga Island, mga kaistorya, makukontrol na nila ang buong sea lane sa South China Sea. And should that happen, it would certainly hurt us. Tayong masasaktan doon, tayong mapiperwisyo doon. Pati na ang Taiwan, South Korea, Japan, at pati na ang United States. Almost 1/3 of the total global trade passes through that sea lane. Yan nga yung binabanggit ko sa inyo. Ilang beses ko na tinalakay yan, yung South China Sea. Ano yun eh? Trade route po yan. 1/3 po ng mga barkong pangkalakal sa buong mundo dumadaan po dyan. Paano na? Paano na kung mapasa kamay ng China ang Fuga Island? Yan po yun. Furthermore, if Red China were to get a hold of the Fuga Island Group, it would dominate the whole Balintang Channel. Napakasama ng magiging dulot. That body of water between the Babuyan Island Group in the north of Luzon and the province of Batanes all the way to the Strait of Luzon between the Philippines and Taiwan, that indeed would pose a very serious strategic problem for us. Tayo talagang preparation. Later on, kasi nga ang daming pumalag eh. Kasi rin, nagsalita na rin. Duterte orders part of Fuga Island allotted for Philippine Navy base. Yan yung balita. Nag-iba na ang ihip ng hangin. Philippine Navy in talks with CISA for naval detachment plans on Fuga Island. Nag-iba na ang ihip ng hangin. May pumalag eh. May nagsalita eh. Naalarma ang mga mamamatas natin dyan noon eh. Kung hindi ako nagkakamali, mga kaistorya. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Ito po ay ang nakalagay dito, Council Foreign Relations, China's Maritime Disputes.
Yung 1995 or 1996 kung hindi ako nagkakamali. Mas maganda pa nun, lumalaban po ang gobyerno natin sa mga China, sa mga Chinese, kaysa po sa Duterte administration. Palakihin ko, Mischief Reef, 1996 o January, Mischief Reef incident. Ano sabi dito? 3 Chinese naval vessels fight a 90-minute battle. 1 oras at kalahati na labanan with the Philippine Navy gunboat near Capunis Island in the Mischief Reef, part of the Spratly chain of islands claimed by Manila. The incident marks the first time China engages in military confrontation with an ASEAN member other than Vietnam. Nagkaroon ng labanan po. The clash, which triggers a crisis in Sino-Philippine relations, revive US-Philippine military ties. Dahil doon sa nangyari, na-revive po yung alyansa ng Amerika at Pilipinas. Soon after the incident, US Navy SEALs conduct a joint exercise with their Philippine counterparts on Palawan Island. Although Philippine President Fidel Ramos denies that this is connected to Manila's role with Beijing, tensions over the occupation subside by mid-year. So totoong may nangyari na labanan sa panahon ni Ramos. 1996, nagkaroon ng labanan. Pwersa ng China at saka ng Pilipinas. Mas mabuti pa nun lumalaban. Sa Duterte administration, hindi. Oo lang tayo ng oo. Parang sunod lang tayo ng sunod sa gusto ng China. Kasi nga daw, maganda daw ang kalagayan ng ng panahon natin noong dahil sa China. Sabi mga ka-istorya. Ngayon, baka matanong ninyo mga ka-istorya, anong ginagawa ng Mutual Defense Treaty noon? Bakit hindi sumaklolo ang Amerika? Doon po kasing time na yon, mga ka-istorya, wala pa po, hindi pa kinikilala ng Amerika ang South China Sea na bahagi ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Sa panahon lang po ni PBB niya nangyari kasi nagsalita si PBB na napaglipasan na umano ng panahon yung Mutual Defense Treaty natin. Dapat repasuhin ninyo yan, reviewin ninyo yan. O di nagkaroon po ng 2+2 ministerial dialogue po ang Department of Defense ng Pilipinas at ng Amerika. Nilagay na po, kinilala nila ang South China Sea. Ngayon lang po, panahon ni PBBM yan. At saka po, wala na pong military base noon dito sa Pilipinas na 1996. Kung hindi ako nagkakamali, 1992, nang tuluyang policy po ng Cory administration, ang military base po ng Amerika dito sa Pilipinas. Correct me if I'm wrong, pero yun ang pagkakatanda ko sa na-research ko. Mabuti pa noon, di ba?